Pinagaling ni Jesus ang lalaking namamanas. Mabuting pakikitungo at pagpapakumbaba ang talimhaga ng malaking piging, asin na walang kabuluhan. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan, "Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi?" Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga?" Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, ngunit hindi sila umimik. Kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling sa kapinayao. At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Napansin ni Jesus ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin, kaya't sinabi niya ang talimhagang ito. Sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin, Jesucristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin, Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin, Jesucristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin, Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan
Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at purutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyutika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mecawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila, at sa buong karatig po, sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa patnubay at gabay at walang hanggang pag-ibig at pag-asa na ipinagkakaloob ng inyong anak na si Bongbong Marcos. Mapagpakumbaba, malinis ang kalooban, malinis ang isipan, malinis ang puso, at siya ay magtatagumpay mula sa kanyang paglilingkod bilang isang presidente ng bayang Pilipinas na aming lupang sinilangan. Ama, sa umagang ito, ang kanyang mahal na ina ay bigyan niyo po siya ng mahaba pang buhay upang makapiling niya ang kanyang anak na si Bongbong Marcos, na si Ginang Imelda Romualdez Marcos, si Irene, si Amy, at ang mga anak ni Bongbong Marcos at ang kanyang asawa. Patuloy niyo po silang kupkupin at ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan mula ngayon, una ngayon at magpakailanman. Ama, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos na mag-aari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po, Panginoon Hesukristo. Amen. Samahan niyo po ako, Ama, sa aking panalangin upang ang bayang Pilipinas ay maging sagana
ang inyong mga anak dito sa bayang Pilipinas. Upang maghari nawa ang walang hanggang pag-ibig at kapayapaan dito sa bayang Pilipinas. Maghari nawa Ama, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Tayo ay yumuko at tayo manalangin, tayo pumikit, damayin natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang masaganang biyaya na ipagkaloob niya sa atin sa umagang ito. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian,
kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin Heso Kristo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo niyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo niyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo niyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin Heso Kristo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
Huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa karunungan, sa kalakasan, sa kagalingan, at sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Sa aking mga apo, sa aking mga anak, at sa aking asawa, at sa lahat ng aking mahal na kapatid, pinsan, at sa aking mga mahal na kaibigan. Ang mag-alay ng kanyang buhay sa kanyang mga mahal na kaibigan ay isang tunay at ganap na paglilingkod dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sumakabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Amang si Yahweh at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Jesucristo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, pangunahan niyo nawa ako ng inyong karunungan. Huwag ang aking kalooban ang masunod, kundi ang kalooban niyo lamang. Aming Amang nasa langit. Tayo ay makinig sa nagsasalita upang lumawak at matuto sa pang-araw-araw na ating ginagawa. Ang pagbabalik loob sa Diyos, ang siyang buhay at liwanag habang tayo'y nabubuhay. Kaya tayo na ang may pandinig ay makinig. Pinagaling ni Jesus ang lalaking namamanas. Mabuting pakikitungo at pagpapakababa. Ang talimhaga ng malaking piging o handaan, pagpapakasakit na hinihingi ng pagiging alagad. Asin na walang kabuluhan. Ang may pandinig ay makinig.
Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan na aayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, ngunit hindi sila umimik, kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling sa kapinayaon. At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upo ang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talimhagang ito. At lalapit ang nag-aanyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakamababang upuan. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan, baka may inaanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit na nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera, sa gayon nabigyan ka ng malaking karangalan sa harap ng mga panauhin. Sinabi naman ni Jesus sa mga nang-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayon gagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya sa hapag at sinabi nito kay Jesus, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Nang dumating ang oras ng piging o handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Hindi sila makakaganti sa iyo at sa gayon magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Sumagot si Jesus, may isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw. Para masubok, kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin,
Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan na lungsod. At isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako kaya hindi ako makadadalo. Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo ngunit maluwag pa. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatatapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng makakakita nito. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino man umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba't uupo muna siya at tatansyahin ang magugugol para malamang kung may sapat siyang salapi, may ipagpapatapos niyon. Sasabihin nila na simulan magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari? Ang hindi muna uupo at pag-aaralan mabuti kung ang 10,000 niyang kaway ay may sasagupa sa kalaban na may 20 tauhan. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Walang kabutihang maibibigay sa lupa ni sa tambakan man ng dumi na kinukunan ng pataba. Kaya ito'y itatapon na lamang ng mga tao. Makinig ang may pandinig. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Mabuti ang asin, ngunit kung ito'y mawala ng lasa, hindi na ito mapapaalat ulit. Walang kabutihang maibibigay sa lupa ni sa tambakan man ng dumi na kinukunan ng pataba, kaya't ito'y itinatapon na lamang ng mga tao. Makinig ang may pandinig. Kung napatawad na ang mga na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangan maghandog pa. Sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya aking sinabi, narito ako o Diyos upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sa kaniya sinabi, narito ako upang sundin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Bawat sarsidote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyong at iyon din ang mga ahin. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga ahing iyon.
Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga ahim at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga ahim, inihahandog taon-taon. Subalit ang mga ahing ito pa nga ang taon-taon na nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga ahin at handog ng mga hayop pa hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging ahin. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at iyon ay sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusan pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Ang Espiritu Santo'y nagpapatotoo rin sa ating tungkol dito. Unang sinabi niya, at kanya rin sinabi, pagkatapos hindi ko na alalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. Sa makatuwid sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinagpaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos, at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Tayo'y may isang dakilang sarsidote na namamahala sa sambahayan ng Diyos, at magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daan naglagos hanggang sa kabila ng tabing, alalaumbagay ang kanyang katawan. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat malinis na ang ating mga puso at nahugasan ng dalisay na tubig ang ating katawan. At sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin na lalapit na ang pagdating ng Panginoon. Wala nang natitira kundi ang napakangingilabot ng paghintay sa darating, ang paghukom at ang nagngangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Gaano kabigat na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos?
sa lumalapastangan sa dugo na nagpatibay sa tipan at nagpapabanal sa Kanya, sa humahamak sa mahabaging espiritu. Kung matapos natin makilala at tanggapin ang katotohanan at magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang ahin maihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi, ang lumabag sa kautusan ni Moises ay walang awang pinapatay. Sapagkat kilala natin ang nagsabi ng ganito, "Ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa." At siya rin ang nagsabing hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang hatol ng Diyos na buhay sa mga taong gumagawa ng ganito. Kung minsan kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga ng kasamahang pinahihirapan ng gayon, kaya huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay natin ang dakilang gantimpala. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung papaano kayong nagbata ng matinding hirap, matapos na kayo'y maliwanagan ngunit hindi kayo nadaig. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian. Sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matatanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayon naligtas. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayon naliligtas. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ama, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po, Ama. Amen. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay at kung tayo'y sumakabilang buhay. Narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag
sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Amang si Yahweh na may malinis na puso at may kababaang ng kalooban. Ang wika natin, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Sumainyo nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po Ama sa magandang umaga at sa maganda ninyong kalooban. Sa lahat ng mga OFW na nakikipanayam sa ibang bansa at nagtatrabaho alang-alang sa kanilang mga mahal sa buhay. At sa kanilang mga anak na mga nag-aaral, at sa kanilang mahal na ina at mahal na ama, patuloy na kayo ay pagpalain at bigyan niya kayo ng kalakasan na nagmumula sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Mahabagin siya sa mga tao, ang layunin ay ang pagandahin ang kanyang mahal na pamilya. Kaya ang tanging masasabi ko sa inyo, mga anak, manalangin tayo sa araw-araw ng 7 ama namin upang tayo'y maging malaya, matuto, at manalig sa ating dakilang lumikha na siyang lumalang ng langit at lupa mula ngayon, una ngayon at magpakailanman. Sa Diyos na buhay na makapagbibigay ng liwanag na tanging nasa pangalan ng ating Ama at ng ating banal na Espiritu at ng ating Panginoon Hesukristo mula ngayon, una ngayon at magpakailanman. Salamat sa Diyos na buhay. Amen.